era ni Marcos. 6 years akong katrabaho ang mag-asawa. Nagtrabaho ako sa kanila na walang bayad kahit piso dahil naniwala ako na dinaya sila ni Smartmatic noong 2016. Doon sa pakikipagtrabaho ko sa kanila, nalaman ko, personal knowledge ko yan, na tinutulungan sila ng gobyerno ng China. Tinutulungan sila. Yung ambassador dito, yun ang point man ng Chinese government para tumulong sa kanila. So nagbuo si Lisa Marcos ng kumpanya na China-Philippine United Enterprise. Lahat ng mga incheck na papasok na negosyo dito sa Pilipinas, dadaan doon sa kanila at kikita sila ng komisyon. Tinulungan sila. Nga pala doon sa opisina ni Lisa Marcos, may Philippine flag ditong malaki, may Chinese flag dito sa kabila. Sa opisina yan ni Lisa Marcos. Dumadaan ako doon palagi. Nung nanalo na, lumuhod agad si Marcos sa Estados Unidos. Kumbaga sinaksak niya sa likod ang mga incheck na tumulong sa kanila sa 6 na taon. Kaya ayan, nagwala ang mga incheck. Galit na galit sa kanila dahil sobrang traidor ang mag-asawang ito. Kung makita ninyo mga kababayan, sa panahon ni President Duterte, walang barko ng Pilipinas na binunggo ng mga incheck. Di po ba? Walang naputulan ng daliri. Pero ngayon, bakit bayolente ang mga incheck sa atin? Hindi yan dahil galit sila sa Pilipino. Personal na galit nila yan kay Marcos. 6 na taon kaming tumulong sa iyo, tapos trinaydor mo kami. That's one story of betrayal. Pangalawa, si Pastor Quiboloy at SMNI. Nung panahon ng kampanya, tinulungan nila. Ito lang yung mainstream media na tumulong sa kanila, gumastos para sa kanila. Anong ginawa nila ngayon? Trinaydor din nila si Pastor Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ako ang ihimplo ng personal na pagtraidor ng mag-asawang ito. Kaya ulit-ulitin ko, kung si Lisa Marcos nasa harap ko lang, sinampal na kita kaliwat kanan, back to back. Dahil sobrang kapal ng mukha mo, Lisa Marcos. Kaya ang tawag ko dito, creature from hell. Walang konsensya tong babaeng to.